May music na pala. Ayan, ang ganda ng panahon. Kailangang maglakad. Ito yung nilalakaran namin. Ito yung tinatawag na Queen Elizabeth Park dito sa PEI Charlottetown. Ayan. Ganda. Ito ay nakikita nyong tubig. Ito na yung dagat. Basta ganito ng maganda yung panahon. Marami na yung tumatakbo, naglalakad para makalanghap ng sariwang hangin sa labas kasi napakaganda. Kailangan natin dito yung sariwang hangin. Ayan. Medyo brown pa yung mga damo-damo. Pero pag talagang uminit na, yan, maganda na. Magiging maganda na. Oh, napakahalaga yung paglalakad at makita yung araw. Samantalahin habang maganda ang panahon. Ganyan ang buhay dito. Ito ang buhay dito. Kailangan talagang paglaanan ng oras ang paglalakad. Or hindi man paglalakad. Kumbaga yung sinasabi nating me time. Para sa ganoon ay maalagaan natin yung ating mental health. Kasi ang buhay dito ay hindi na pataasan ng sahod, kundi pagandahan ng kondisyon ng mental health. Ayan. Ang ganda ng panahon. So, i-enjoy natin ang paglalakad. At least, meron pang time sa paglalakad. At kailangan natin magkaroon ng time talaga. Hindi puro trabaho. Kasi ang trabaho andyan lang, hindi nawawala. Pero ang kalusugan natin, ang katawan natin, kailangan nating alagaan. Napakalaking bagay yung paglalakad ng ganito, paglalaan ng oras, para makita yung kagandahan ng paligid sa labas. Yan. Bakit ka tumatakbo? May pagkain dun. After ng takbo, kakain? No, no, no. Kakain na lang ng dinner. Wala nang merienda. Hello! Kailangang tumakbo. Mauna ka. Ayan yung temperature ngayon. +5, no? Medyo pag ganitong hapon na, kahit mataas pa yung araw, ayan, tirik yung araw pero malamig pa rin yung simoy ng hangin. Pero napakaganda ng mag-stay sa labas. Woo! Ayan. So lakad-lakad lang. Ito na yung anong oras na ng hapon. Magsi 6 PM na ng hapon. Pero ganyan pa rin katirik ang araw. Ganyan pa rin kaliwanag. Mamaya kahit anong oras ang ano pa? Anong oras ang sunset? Ha? Anong oras ang sunset ngayon? 7 past 7 na yung sunset mamaya. Pero tignan ninyo, magsi 6 na.
ganito pa rin kaliwanag. Nilalaanan talaga ng oras yung paglalakad. Ito kagagaling lang sa trabaho, pero naglalakad. Si Habi naman, off niya today. Kaya sinamahan niya na rin akong maglakad. Pero tapos na siyang maglakad. Naglakad na yan kaninang umaga. Kailangan na talaga ang paglalakad. Akala ng iba, pag nasa abroad na, maganda na yung buhay. Pero ang katotohanan dito, kalakasan ng loob, patipayan ng loob, at of course, pagtitiwala sa Panginoon na kahit na gaano kahirap, ay nakaka-survive. Ang hirap yung buhay dito, ang pinakamahirap ay yung wala kang ibang aasahan. Ang kinaganda, we are so very lucky kasi we are family. So, andito yung mga anak ko, andito kasama ko yung asawa ko. Pero, mahirap pa rin kasi nakakamiss pa rin yung pamilya sa Pilipinas. Nakakamiss pa rin yung nakasanayan mong buhay. Pero patuloy na lalaban para sa pangarap. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa pangarap, para sa pamilya at mga anak. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay para sa lahat ng abroad. Kasi ang laki talagang pagbabago, ang daming adjustment, pero kakayanin basta determinado at nakafocus sa pangarap. There are times na napapaisip ako na tama ba yung naging desisyon namin para pumunta dito. Para sa akin, I would say yes, worth it pa rin kahit na gaano kahirap. Kasi ang Canada, ang daming benefits na hindi mo makikita or hindi minsan naranasan sa Pilipinas. Number 1 is the healthcare. Dito kapag napunta ka sa hospital, so wala ka talagang babayaran. As in, talagang alagang-alaga mula toothpaste, toothbrush, pino-provide nila talaga hanggang sa gamot. Yun na lang paglabas mo kapag merong prescription, ang binabayaran mo na lang ay yung tax dahil covered pa rin ng insurance yung prescribed na gamot mo. So, yun yung kinaganda. Though ayaw naman nating magkasakit, pero yun yung isa sa pinakamagandang benefits na binibigay ng Canada. And number 2, yung child benefits na wala sa Pilipinas. Ang mga anak namin, they are 17, 14, at yung panganay namin nag 20 years old na. Pero before that, nakakatanggap siya ng benefits. Yung dalawa na lang ngayon ang meron. So, eto, yan. Ang ganda ng paligid. Totoo nga yung sinasabi nila. Dito ko sa abroad na-realize na ang pera nasa abroad, pero ang tunay na saya nasa Pilipinas pa rin. Makasama ang pamilya, may spend yung time na kasama yung mga mahal mo sa buhay. Kaya habang nandyan ka sa Pilipinas na kasama mo yung pamilya mo, make the best out of it. Go. Cool down. Wow. Ilang minutes yung cooldown mo? 2 minutes. Bakit kailangan ng cooldown? Para
hindi mabigla yung heartbeat. Siyempre, galing sa mabilis, Tapos, kailangan mong dahan-dahan magpababa. parang, Parang makina lang ba? oh, anong Parang buhay din. oh, Hindi kailangan biglang umangat. kasi, Pag pumalya, masakit. Mataas ang bagsak. bakit kapag mas mataas, mas, Mataas ang lipad. oh, Pag pumalya, masakit ang bagsak. Kaya dahan-dahan lang. Kailangan mo i-kondisyon ang makina mo sa iyong paglalakbay. Pang sa ganun ay hindi ka maiwanan sa kalsada. Yan lang. Aral lang buhay. okay. Aral ng buhay. Number 1 for today with my Palengke boy. Say bye-bye. Bye. See you again Okay. next video. Good. Okay, bye! That's for today. Ayan, tapos na naman ang paglalakad. See you on my next video. Bye-bye! God bless everyone.